from negative to positive. Mga kapatid, itong babasahin natin na verses ay sulat ito ni Propeta Jeremias. Sinulat po niya ito po talaga yung sitwasyon ng bansang Israel noon. Talagang sila po ay wasak, nakakaawa, malungkot, masakit yung kanilang naranasan kasi nga po sila ay nasakop at natalo ng Babylonia. At ito po yung kanyang mga sulat habang nararanasan niya yung kanilang sitwasyon. Babasa lang tayo ng ilang mga talata para ma-feel natin kung gaano ka-negative yung kanilang sitwasyon. Sabi po rito sa Panagoy or Lamentation chapter 3 verse 1, isa ako sa mga nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim sa halip na sa liwanag. Paulit-ulit niya akong pinarusahan araw at gabi. Pinahina ang aking katawan at binali ang aking mga buto. Mga kapatid, tingnan nyo ito ay salita at pangungusap ng isang propeta ng Diyos. Propeta ng Diyos na nakakakilala ng kadakilaan at ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero kapag nasa matinding kahirapan na talaga at talagang nasa gitna ng pagsubok na parang hindi na kaya, ay mga kapatid, nagiging negative din ang kanilang mga confessions. Verse 14, talon tayo, naging katawa-tawa ako sa aking mga kalahi. Buong araw nila akong inaawitan ng pangungutya. Pinuno niya ako ng labis na kapaitan. Tingnan niyo po yung ginawa ng tao sa kanya, isinisisi na rin niya sa Diyos, no? Na parang ang Diyos ang gumawa sa kanya nito. Nabungi ang mga ngipin ko dahil pinakain niya ako ng graba at saka tinapak-tapakan niya ako sa lupa. Ulitin ko mga kapatid, hindi po ito literal na nangyayari. Kumbaga itinuturing niya na yung kanyang sitwasyon ay para po siyang kumain ng graba, ganito kabigat yung kanyang nararanasan. At ito po ay in behalf ng buong Israel. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganaan. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Grabe, biruin niyo mga kapatid, propeta yan ng Diyos. Pero sinasabi niya, wala na siyang pag-asa sa Panginoon. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Okay, yan yung napakagandang talata at sentence no, na gusto ko pong pagtuunan natin pansin. Pag lagi daw niyang iniisip yun, ano pong nangyayari sa kanya? Nanghihina siya. Ulitin ko, kapag ang mga masasakit na bagay ay palagi nating iniisip, ako po, ang gagawin niya sa'yo, pahihinain ka niya. Okay? So, ang negativity mga kapatid ay talagang nasa atin kung hanggang saan natin siya pananatilihin. Alam niyo po, yung binasa natin mga kapatid, yung Lamentation chapter 3, verse 1 to 20. Ito yung sinabi niya sa verse 20. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Mga kapatid, yung susunod na verse, ito po, verse 21. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Alam niyo yun? Mula verse 1 to 20, parang sinusuka mo ang Panginoon, parang dinuduro niya ang Panginoon. But sabi nga niya, biglang pagdating sa verse 20, sabi niya, kung iisipin ko tong negative na to, mga negative situations na to, ako lang ang manghihina. Kaya nag-decide siya. Sabi niya, nanunumbalik yung pag-asa ko sa tuwing naaalala ko ang pag-ibig at awa ng Panginoon. Sabi sa verse 23, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Pag binasa po natin yung Lamentation chapter 3 verse 1 to 20, at kapag itinuloy po natin yung verse 21 to 28, mga kapatid, meron kayong makikitang very thin line. There is a very thin line between hopeless and hopeful.
napakadali nating mabwisit, madali talaga tayong maggalit, madali tayong mawalan ng pag-asa. Pero gusto ko pong ipakita ngayong gabi mula dito sa binabasa natin, pwede talaga natin all of a sudden from being hopeless, we can be hopeful again. Nakita niyo po yung sinabi ni Propeta Jeremias, ang lungkot ko, nasasaktan ako. Pero kapag inisip ko to, kapag inisip ko ng inisip tong masakit na bagay na to, manghihina lang ako. Kaya pagdating sa verse 21, sabi niya, bumabalik ang aking pag-asa sa tuwing maaalala ko. So mga kapatid, paano nga po ba natin mapipili na tayo ay maging positive kahit nasa gitna na tayo ng negative situations? Our problems are from the outside that we entertain inside. Ulitin ko ang problema po natin nasa labas po yan. At nagiging lalong negative yan kapag in-entertain natin siya inside. But always remember, the solution is always inside us. And we can choose to let it shine throughout. Kagaya na sinabi ni Propeta Jeremias, kung lagi ko itong iisipin, kung pananatiliin ko sila, tong negative situation ang totoo nasa labas lang. Pero kung papapasukin natin sila sa loob, naku po, doon lalo magiging doble yung negative situation. Amen? Lalong makaka-apekto to sa buhay natin. Pero again, lagi natin tatandaan, ang problema na nasa labas pwedeng pumasok. Pero yung solusyon, gusto ko pong ipakita sa inyo na nasa atin palagi ang solusyon. Yung solusyon wala po sa labas, nasa loob natin palagi. At pwede nating piliin na yung solusyon na matagal nang nasa loob natin ay pwede nating pagliwanagin. Na imbis na yung negative ang makashadow sa atin, ay hayaan natin na yung light na nasa loob ay maliwanagan yung mga negative situation sa labas natin. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot. Yung po yung negative situation na nasa labas na pumepenetrate na sa puso nung kausap ni Jesus Christ. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Tingnan po ninyo yung dito sa sinasabi ni Jesus Christ, merong negative situation outside, pero ipinapaalala sa kanila ng Panginoon that I have given you my peace. It is, nasan po ang kapayapaan? Ang kapayapaan po ba ay nasa CR, nasa lababo? Wala. Ang kapayapaan po ay nasa puso, nasa isip. At sabi ni Jesus Christ, ibinigay ko sa inyo, nasa inyo, iniwang ko sa inyo yung kapayapaan na ito. Ano po sabi sa Galatians chapter 5 verse 22? Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Okay. Ito daw po ang meron sa mga taong nananahan ang espiritu sa kanila, na nasa loob nila. Ano po yung meron sila? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, may katapatan pa. At meron ding kahinahunan, verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Meron tayo lahat yan. Amen? Sabi ng Panginoon, no, huwag kayo mabagabag, huwag kayo matakot. Kaso nga lang, Lord, nakakabagabag po yung sitwasyon eh. Nakakabahala po yung sitwasyon. Sabi ng Panginoon, meron ka ng kapayapaan, binigay ko sa inyo. At ito yung tanda ng mga taong umaasa sa Panginoon. May banal na spirito na nagdadala sa atin na meron nito. May pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Mga kapatid, sana po magets ninyo na again merong inside and outside sources. At ang merong ka mga kapatid ay solution from inside. Kahit ang problema ay napakatindi sa labas, we can choose to let this solution inside us shine throughout. Amen? Dahil lagi natin tatandaan, joy and peace are always within us. Do not dwell on your temporary inflictions, but on your permanent condition. Okay, masakit nga. Okay, nakakainis nga yung sitwasyon, nakakalungkot yung pangyayari.
Pero tandaan nyo po, temporary lang yun. Yes, it inflicts us. Yes, they can inflict pains. They can produce stress and depression, yung mga sitwasyon na yun. Pero lagi natin tatandaan, temporary lang sila. Amen? Sabi po, sa unang Pedro chapter 1 verse 6, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. May pagsubok na, magiging masaya ka pa. Na ito'y ano po, panandalian lang at dapat ninyong maranasan. So, yung negative and yung mga negative situation na nag-i-inflict sa atin ng hindi magagandang pakiramdam, mga kapatid, panandalian lang yun. Sabi po doon sa binasa natin, saglit lang yun, hindi yung pangmatagalan. So again, ang sabi ko po, do not dwell on your temporary inflictions but on your permanent condition. So, ulitin ko, saan tayo magdedwell? Ano yung mas lagi nating pipiliing isipin at yun yung i-meditate natin? Yung permanent condition natin. Ano po yung permanent condition natin? Mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Permanent yun. Ikaw ay minamahal ng Panginoon. Permanent yun. Ikaw ay priority ng Panginoon. Permanent po yan. Ikaw ay anak ng Diyos. Wala na makapagbabago dyan na ikaw ay anak ng Diyos. Wala na rin makapagbabago na mahal ka ng Panginoon. At wala po makakapagbago na mahalaga ka sa Panginoon. So ngayon, ano ang pipiliin natin? Saan tayo magdedwell? Saan natin i-meditate yung ating pong mga isip, yung ating pong mga pananampalataya? Again, wag po tayo mag-meditate sa mga temporary conditions natin. Mag-dwell tayo sa ating permanent condition. At ang Panginoon, nilagay na tayo sa isang kondisyon, sa isang posisyon na wala na pong makakapagbago. Ano po yun? Anak ka ng Diyos. At kung kayo po na mga magulang ay nagmamahal sa inyong mga anak, imagine niyo na lang po, kayo na may kapintasan, kayo na may kahinaan, ay kung magmahal sa inyong mga anak ay ganun na lang, how much more ang Diyos natin na walang kapintasan, walang kakulangan sa Kanya, paano po siya nagmamahal ng Kanyang mga anak? Okay, ano pang dapat nating gawin para mag-turn yung ating negative thoughts to positive thoughts? Acknowledge that good and bad things are both blessings from God. Okay, may problema. Ay, dapat pala naiisip natin na kahit po pala problema, ay pwede rin po pala nating ituring na yan ay blessing na mula sa Panginoon. Okay, kung pareho palang blessing yan, so kahit negative siya sa paningin natin, pwede po maging positive ang ating outlook sa kanila. Ano sabi sa Santiago? Mga kapatid, walang bago sa mga verses na binabasa natin. Sa Santiago or James chapter 1, 2-3. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Bakit? Bakit magiging masaya kahit may problema? Sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Blessing nga daw pala yun. O ano pong sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10? Dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan. May kahinaan na nga siya, maligaya pa rin siya. Mga panlalait sa akin, mga pasakit, mga pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka ako pinalalakas ng Diyos. Aba, ito palang si Pablo na sumulat po nitong 2 Korinto, sabi niya, ay magiging masaya ako kung marami akong kahinaan. Kasi, ang tutuusin, kung kailan ako nahihirapan, kung kailan ako totoong nasasaktan, kung kailan marami akong kaaway at marami may galit sa akin, mas dun ko nararanasan na ako ay malakas sa Panginoon. Mas dun ko nararanasan yung pagsama ng Panginoon mas dun ko nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya ano pong desisyon niya? Magiging masaya ako sa kabila ng aking mga kahinaan. Nakita po ninyo mga kapatid yung difference nung ating mga binabasang talata. Negative yung kanyang situation pero ang pinipili nila yung positive outlook, no, sa mga sitwasyon na kanilang nararanasan. So tandaan natin
Ano daw po yung tamang reactions kapag mayroong negative situations? Kagaya ng sinabi ni Santiago, magalak tayo. Sabi ni Pablo dun sa ikalawang Korinto, magagalak ako, maligaya ako kahit may mga negative situations. Bakit? Kasi po may mga pagpapala na hindi natin nararanasan kapag masaya yung sitwasyon. Pero merong magagandang bagay na nararanasan natin kapag hindi maganda yung sitwasyon. So, paano po tayo magiging positive kahit negative ang situation? Tandaan natin na kahit bad ang situation, pagpapala rin yun galing sa Panginoon. Amen? And lastly, mga kapatid, nasa decision lang talaga yan. Okay? When we choose to rejoice, kahit po negative ang situation, pero pipiliin natin na maging maligaya, kagaya ng mga ginawa ni Santiago, tsaka ni Pablo dun sa binasa natin, something good is going to happen inside us. Okay, lagi natin pagtutuunan ng pansin yung nangyayari sa loob. Kasi yung nangyayari sa labas, ipagtiwala natin yun sa Panginoon. Amen? Pero wag nating hayaan na yung nangyayari sa labas ay mangyari din sa loob. We can choose to rejoice. Amen? Sabi po sa Habakkuk chapter 3:17, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, mga kapatid, kapag nangyari yan, ibig sabihin talagang taghirap yan. Hindi na po namumunga yung mga tinatanim nila. Marahil ang reason, number one reason yan, tagtuyot. No? Kahit walang anihin sa mga bukirin at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan. Ako po, kahit ako ayoko pong maranasan yung ganyang sitwasyon, pero ito po yung nararanasan ng bansang Israel. Pero si Habakuk, ito po yung kanyang naging decision. Magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Anong naging decision niya? Magagalak na lang ako sa Panginoon. Hindi na ako magalak sa mga puno, sa mga halaman. Hindi na ako magalak dun sa mga hayop kong alaga. Magagalak na lang ako sa Panginoon na siyang nagliligtas sa akin. Verse 19, siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Another symbolic no na nakikita ni Habakuk na okay, ito yung sitwasyon, walang mga bunga, walang ani, yung mga hayop na inaalagaan namin, mga nagkakamatay na. Ang kukuha ko ng kagalakan sa Panginoon. Wala akong makuhang kagalakan sa physical world. Kukuha ko ng kagalakan sa spirit world. At yon ay nagmumula sa Panginoon. Pero tingnan niyo po anong nakita ni Habakuk? Habang masaya siya sa gitna ng hindi magandang sitwasyon, nakita niya yung sarili niya na para daw siyang usa na pinalalakas ng Panginoon. At yung pong mga usa, mga kapatid, ay may kakayanang makarating sa mga matataas na lugar. Yung pong nararating ng mga usa, mga kapatid, ay hindi po nararating ng mga mas malalakas na hayop kumpara sa usa. Kapag pinaprocess natin ito sa ating isip, yung pag pinaprocess natin yung sitwasyon, nagre-react ang ating puso. At nagre-release ang katawan natin ng mga chemicals na na nakakatulong to make us feel good. So kapag lahat ng bagay, mga kapatid, ipaprocess natin sa isip yan Okay, nakikita mo yung hindi magandang sitwasyon, nakikita mo yung anak mo na pasaway, nakikita mo yung mga bilihin pataas ng pataas. I-process mo yan. Kagaya ni Habakuk, nakikita niya yung mga pangangailangan, yung mga kakulangan, yung mga kahirapan, pero ipinarasis niya. Okay, wala akong makuhang saya sa'yo, kukuha ko ng lakas at ng kagalakan mula sa ating Panginoon. At mga kapatid, tandaan natin, may nangyayari sa loob natin kapag pinipili nating maging masaya. At yung katawan na yan, itong isipan na ito, mga kapatid, dinesenyo yan ng Panginoon. Perfect. Nakita ni Habakuk. Ano yung nakita niya? Tao siya. Nakita niya yung nakikita niya na alam niya na may maraming pangangailangan. Pero ang nakita niya, he is someone else. Anong nakita niya yung sarili niya? Para daw siyang usa. At ito, hindi na po bago ito. Lagi ko itong pinapakita yung mga ganitong uri ng picture. Alam niyo po, ang usa,
Hindi po sila sumasampa sa sa mga hagdanan na kagaya ng gusto nating lakaran. Hindi po. Ang trip nila yung mga imposibleng akyatin. Kaya minsan hindi sila mabiktima ng kanilang mga predator kasi kaya nilang tumalon, lumundag sa mga imposibleng lakaran. Yan po ang nakikita ni Habakuk habang siya ay pinipili niyang maging masaya. Ang nakikita niya yung sarili niya na pinalalakas ng ating Panginoon.